Seeking the floor, I move that he be recognized, Mr. President. Senator Bongo is recognized. Mr. President, bilang isang Mindanaoan rin po, would like to deliver a short manifestation regarding the recent terrorist attack which took place in Marawi yesterday, December 3. I strongly condemn this cowardly terrorist attack during a mass inside Mindanao State University, Marawi, that killed numerous innocent people. Wala pong kinalaman ang Islam dito. Ito po ay mga terorista at kailanman hindi po sila ang representasyon ng mga Muslim. Maraming salamat. Akin pong maling kinukundina ang nangyaring pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi kung saan 11 na po ang namatay at 45 po ang nasugatan. Senator Tolentino is recognized. President, Mr. President, I join our colleagues as well as the Chairman of the Committee on Public Order as we collectively condemn this reprehensible act of violence that took place at the Mindanao State University. Mr. President, last week I was able to witness a Committee on Public Order hearing chaired by Senator De La Rosa, wherein I heard parents cry due to the recruitment of the NPAs within campuses. Tupod din natin umapela sa Bangsamoro Autonomous Government. Tulungan niyo po ang ating gobyerno hanapin itong mga palasubas, walang hiya at mga I can't even say the words without being stricken off the record. Ayun po guys, so natunghayan na po natin yung aking introduction. So ito po ay patungkol doon sa nangyari sa Mindanao State University na pinasabog ito at maraming nasaktan at may mga namatay. So tayo po ay nakikidalamhati sa kanila at ating kinukundina din ang mga salarin sa pangyayaring ito. So dito po matutunghayan natin kung ano ang iba't ibang damdamin ng ating mga senador patungkol dito sa pangyayari sa Mindanao. Lalo na ito ay eskwelahan ng mga Katoliko. So ito po ay sasabihin nila kung ano kanilang mga hinaing at mga damdamin patungkol sa mga bagay na ito. At sasambitin nila dito ang bawat kanilang suwestyon upang matigilan na ang mga ganitong pangyayari sa ating bansang Pilipinas. So, patutunghay po muna natin ngayon kung anong masasabi ng ating botihing kagalang-galang Senator Bongo. Ito na po siya. At bago po tayo magsapol, ito po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At nagpapasalamat sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscriber. Maraming salamat po sa inyo. So simulan na po natin si Senator Lawrence Bongo sa Senado po. Bongo is seeking the floor. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Bongo is recognized. Mr. President, bilang isang Mindanaoan rin po, would like to deliver a short manifestation regarding the recent terrorist attack which took place in Marawi yesterday, December 3. I strongly condemn this cowardly terrorist attack during a mass inside Mindanao State University, Marawi, that killed numerous innocent people and injured many others. Taus-puso akong nakikiramay sa mga pamilya ng mga namatayan at nasaktan sa pag-ataking ito. Masakit para sa sinumang magulang, kapatid o anak ang mawala ng mahal sa buhay, lalo na kung dulot ng karahasan. As Vice Chair of both Senate Committees on National Defense and Public Order,
Mr. President, I call upon our law enforcement bodies to hunt down whoever is responsible and punish them with the full force of the law. Moreover, acts of terrorism in educational institutions like the Mindanao State University must be condemned. Ensuring the safety of students in schools from terrorist threats is a paramount priority to fostering a secure learning environment. Mr. President, we know that the function of terrorism is to terrorize people. If we allow ourselves to be terrorized, terrorists win. As such, we must remain united and should not allow this crime to trigger sectarian hatred and further animosity among Filipino people. Our brothers and sisters in Marawi have already emerged from the dark ashes of the Marawi siege. Di pa nga po totally talaga nakaka-recover yung mga kababayan natin. Nabanggit po kanina, tuloy-tuloy pa rin po yung compensation. In fact, talagang kulang pa rin po yung compensation nila. At di pa sila totally nakaka-recover doon. Yung mga gusali doon, di pa natatayo totally. At naalala ko, 2017, 10 times po kaming pumunta ni former President Duterte mismo doon sa Marawi, kung saan po nagaganap yung gera nung panahong yon. At nalulungkot po ako na eto na naman po, meron na naman tayong mga teroristang nananakot. We must not let another terrorist act derail efforts of achieving long-term peace and development in Marawi City, where people of different faiths have historically coexisted in harmony and mutual respect. Mas marami pong mga kababayan natin na gusto pong mabuhay ng tahimik at walang karahasan. Magtulungan po tayo. Thank you, Mr. President. Ayun po, President, at, our Deputy Minority Leader, Senator Risa ayun Hontiveros. po, at natunghayan nyo na si Senator Bongo. Ngayon po ay dadako naman po tayo kay Senator Robin Hood Padilla kung anong kanyang damdamin ukol dito. President, Senator Robin Hood Padilla is also seeking the floor. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito pong katagang assalamualaikum. Ito po ay isa sa pinakamahalaga sa isang Muslim. Ito po ay hindi ka matatawag na isang Muslim kung hindi mo ito isinasabuhay. Ito po ay ang pagpapangaral ng kapayapaan. At ako po ay nagpapasalamat sa mga kasama po natin na senador sa araw na ito, lalong-lalo na po kay Senator Bato de la Rosa, kay Senator Loren Ligarda, kay Senator Joel, kay Senator Bong Revilla, at kay Senator Win Gatchalian, sapagkat napakalinaw po sa kanilang mga paliwanag na wala pong kinalaman ang religion sa nangyaring ito. Ito po ay paglilinaw sapagkat napakarami pong lumalabas sa social media na gustong parang ibalik ang mga iniiwasan po nating mga katagang away ito ng Muslim at Kristiyano, na ito po ay gusto nilang paigtingin. Ako po ay nagpapasalamat sa mga kaibigan kasama natin sa Senado sapagkat napakalinaw po na wala po ito sa katuruan ng aming religion. Ito pong dayuhang ideolohiya na ito. Kailanman, hindi po ito naging ideology ng mga tinatawag po nating nagbalik loob, katulad po ng nasa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao at ganun din po sa MNLF. Wala po ito kahit kailan na nagkaroon ng ganitong klaseng paniniwala na sa loob ng pagsamba ng ating mga kapatid na Katoliko
sila po ay pasasabugin. Hindi po ito kailanman matatanggap ng mga Muslim na ito po ay kasama sa aming pananampalataya dahil malinaw po sa banal na Quran na sinasabi, ang pumatay ka ng taong walang kasalanan ay parang mo nang pinatay ang buong daigdig. At ganun din po ang sinasabi ng banal na Quran na there is no compulsion in religion. Wala pong pilitan sa religion. Kaya meron pong kalayaan ng bawat isa kung ano po ang kanilang pinipiling relihiyon. Ngayon po, mahal na Pangulo, ang aking pong isasambitin ay patungkol po sa aking binanggit noong nandito po ang OPAPRO, nung panahon ng kanilang budget hearing. Binanggit ko na po ito at ako po ay muling magpapasalamat uli sa mga kapatid ko pong senador na nagpapasa na mabigyan po uli ng budget ang Marawi Compensation Board. Sapagkat napakahalaga po na ang mga naging biktima ng Marawi Siege ay mapakasa kanila po uli kung ano man po ang naipangako sa kanila ng gobyerno. At ganoon din po ang hinihinging budget ng OPAPRO para naman po doon sa mga combatants ng MILF na inaantay pa po hanggang ngayon yung kanilang hinihingi po na pinangako sa kanila ng gobyerno. Dahil mahal na Pangulo, ito pong kaganapan nito at napatunayan na rin po at nasabi na rin po ni Senator Bato de la Rosa na ito pong nangyaring ito ay retaliation ng teroristang grupo sa nangyayaring operasyon ng ating forces, military forces. At yan po ay hindi lamang po yan nangyari sa Cotabato, kundi nangyayari din po yan sa Basilan. Bago po nangyari ito, meron na pong nangyaring namatayan tayo ng 2 KAFGO sa Basilan sa kanilang ginagawang operasyon laban po sa mga teroristang ito. Ito po ay tuloy-tuloy. Pero tandaan po natin, mahal na Pangulo, na hindi po puro gera ang sagot natin dito. Kailangan po natin makuha ang puso at kaisipan ng mga tao na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po naniniwala sa tawag ng ating kapayapaan dahil sa mga pangako po na hindi pa rin naibibigay sa kanilang mga tatay, lolo, uncle. Ito pong mga gumagawa na ito ay napapatunayan natin, mga bata ito. Ito pong nangyaring engkwentro sa Cotabato kung saan marami pong namatay ang mga terorista. Kung makikita niyo po ang mga larawan, mga bata po ito. Mga batang naliligaw sa isang dayuhan po ito. Hindi po ito Pilipino, hindi po ito Bangsamoro, dayuhang ideolya na nakarating dito sa Pilipinas. Kaya po, mga mahal kong kasama sa bulwagang ito, kung gaano po natin pinaiigting ang ating puwersa laban sa external threats, ito pong internal threats na nandito na ngayon sa ating bayan, ay huwag po nating pabayaan. Lalo po natin palakasin ang ating suporta sa ating military, sa intelligence, upang lalo pong igtingin nila ang operasyon laban dito sa mga dayuhan na ito. Sapagkat, mahal na Pangulo, nandito po sila. Sila po ay napigilan lamang natin noong Marawi Siege sapagkat talagang ginera po natin sila, pero sila po ay nananatili dito. Kaya po muli, ako po'y nagpapasalamat sa inyong suporta, sa inyo pong binibigay, lalong-lalo na po sa nakaraang budget, napakalaking bagay po yon na muli po niyong tutulungan ang Marawi Compensation Board at ang OPAPRO. Ang gusto ko lamang pong huling sabihin, mga mahal kong kasama, ang pasasalamat sa inyong lahat na inyo pong niliwanag na wala pong kinalaman ang Islam dito. Ito po ay mga terorista at kailanman hindi po sila ang representasyon ng mga Muslim. Maraming salamat. Salamat po. Ayan Maraming po, salamat. at Thank you, Mr. natapos na po ang talumpati ng ating buting Senador Robin Padilla. Bago po tayo tumuloy sa kay Senator Raffy Tulfo, ang kanyang talumpati o kanyang privilege speech at ang kanyang damdamin, may tanong po ako kay Senator Robin Padilla. Pero
Ang tanong ko po ay sasagutin na lang ng ating butihing Senate President na si Mig Zubiri. Yun po ang ating iuhuli na kanyang sagot sa mga nangyayaring ito. So, dumako na po tayo sa ating butihing senador, itong si Senator Rapi Tulfo. Senator Raffy Tulfo is recognized. Thank you, Mr. President, and my dear colleagues, and to the Filipino public, lalo na sa ating mga kababayan sa Mindanao. Akin pong maring kinukundinang nangyaring pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi, kung saan 11 na po ang namatay at 45 po ang nasugatan. Walang puwang sa ating bansa ang ganitong karumaldumal na atake. Ang pagpapasabog sa isang eskwelahan, isang lugar na dapat ay neutral sa kahit anong sigalot. At habang nasa isang religious ceremony, ang mga tao ay hindi katanggap-tanggap. Ito po ay isang plain and simple na kaduwagan. Mga kababayan, huwag po tayo papayag na sirain ng mga ito ang kapayapaan sa ating bansa. Lalong-lalo na ang kapayapaan na unti-unti na nating pinagtulungan na ibalik sa Marawi. Sa mga kapatid natin sa Marawi na naapektuhan ng pagsabog, makaasa po kayo na hindi kami bibitaw at ipagpapatuloy namin ang suporta sa inyo upang tuloy-tuloy ang pagbangon ng Marawi. Para sa mga pamilya ng mga nasawi, pati na rin po ang mga nasaktan, kami po ay nagkikipagdalamhati sa inyo at hindi po namin kayo pababayaan. Nandito ang inyong Senado sa tulong ng National Government at LGU na siguraduhin ang agarang tulong ay makakarating sa inyo. Sa sambayan ng Pilipinas, tayo po ay manatiling kalmado. Huwag po tayo agad-agad gagawa ng konklusyon sa nangyaring pagsabog. Ang gusto po ng gumawa nito ay mabanggain ang iba't ibang sektor. Hindi tayo dapat magpadala sa mga ganitong diskusyon dahil isa lang po ang sigurado dito. Ang naganap na pagbomba ay isang act of terrorism na ang nais ay maghasik ng takot sa mga tao at i-destabilize ang kayusan sa ating bansa. Ngayon pa lamang ang ating mga law enforcers, pati na rin ang AFP, ay gumagalaw na upang panatilihin ang seguridad ng ating mga kababayan sa Marawi. At bilang inyong senador, kaisa po ako sa mga tututok upang maimbestigahan ito agad para malaman at mahuli ang may kagagawan nito at mawalang agam-agam at spekulasyon sa ating mga kababayan. Muli, nananawagan ako sa mga sambayan ng Pilipinas na ating respetuhin ang isa't isa. Magkakaiba man tayo ng reliyon, paniniwala at kultura, isang lahi po tayo. Lahat tayo Pilipino. Ang Pilipinas ay para sa Marawi, ang Marawi ay Pilipinas. Thank you, Mr. President. Ayan, at natunghayan natin si Senator Tulfo. Dumako naman po tayo sa isang buting senador, si Francis Tolentino. Eto na po siya, kung ano yung kanyang masasabi dito sa pangyari sa Marawi. President, move that we recognize the gentleman from Cavite, Senator Francis Tolentino. Senator Tolentino is recognized. President, Mr. President, I join our colleagues as well as the Chairman of the Committee on Public Order as we collectively condemn this reprehensible act of violence that took place at the Mindanao State University. Mr. President, last week I was able to witness a Committee on Public Order hearing chaired by Senator De La Rosa, wherein I heard parents cry due to the recruitment of the NPAs within campuses. Mr. President, it's about time that we strive for a Philippines wherein campuses will be sanctuaries of learning and not scenes of sorrow, Mr. President. Maraming salamat po. Ayan po, Maraming kapraso salamat, lang yung kanyang sinabi. At dadako naman po tayo dito sa ating Senate President kung ano po ang kanyang masasabi dito sa pangyayaring ito sa Marawi sa Mindanao. So ito na po si Senate President Mig Zubiri.
distinguished colleague, may I also share my thoughts and feelings on the matter, my dear colleagues. I'm deeply heartbroken sa pangyayari nitong linggong ito. Alam niyo po, pinaghirapan natin with Senator Coco and almost all of you here today, itong Bangsamoro Organic Law. Kasi ito po nakita natin na political solution, together with Senator Risa and all of us, we see it as a political solution to what they would like as a just and lasting peace. The operative word is just, not just peace. Talagang binuhusan natin ng pagod, ng sakripisyo, ng iyak, ng dugo, ang pagpasa ng batas na ito. Sana hindi masayang po lahat ng sakripisyong ito. It's heartbreaking because almost 5 years has passed since Marawi now, or 6 years has passed since the Marawi incident where they took over the city. And since then, we have taken leaps and strides para mabigyan ng pangmatagalang kapayapaan itong region na ito. Ginawa natin lahat. Ako mismo, Your Honors, I was the author of the National Commission for Muslim Filipinos, which elevated it from the Office of Muslim Affairs to a cabinet rank secretary, head of the NCMF, para magbigyan ng boses ang ating mga kapatid na Muslim dito sa ating kabinete. Umasa din po tayo ng isang batas ukol sa kanilang napaka holy, holy or hallowed day, which is Eid al-Adha. We passed together the Eid al-Adha law. Dahil nga sa ating bansa, napakarami nating Christian holidays at napansin po natin na hindi natin nabigyan ng sapat na atensyon ng ating mga kapatid na Muslim. Sa pagpasa po natin ng Bangsamoro Organic Law, we gave them the autonomy that they have sought for so long. Ano po yan? Pag-set up ng sarili nilang parlamento sa sarili nating bansa, we are a republic. But in their territory of the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, they are governed by a parliament whose leader is chosen amongst themselves, which is the chief minister. We have given our brothers in the BARM a block grant para hindi na po nila kailangan pumunta dito at umapela para sa kanilang pangangailangan na budget. Automatic na po ang budget sa kanila. We even created a Supreme Court for them, recognizing the Sharia law with the Sharia Supreme Court, with the Sharia Supreme Court justices, to show our respect on their religious beliefs and their culture. We even created a position of wali. Wali is the respected leader who is supposed to be above the chief minister. Siya po, kung sa Malaysia pa, yan po yung hari. At yan po ay appointed ng napakaraming sektor. At sila po nag-a-appoint yan. Ang gusto ko sabihin po mga kababayan, wala po tayong pagkukulang sa paglabas po ng ating kamay sa ating mga kapatid, sa lahat ng sulok ng ating bansa na minamahal natin sila. Ang gobyerno ay nagmamahal sa kanila. Even after the Marawi incident, we passed the Compensation Act of Senator Bato de la Rosa na ngayon pinupondohan na po natin together with the projects of OPAP. Kaya gusto po din natin umapela sa Bangsamoro Autonomous Government. Tulungan niyo po ang ating gobyerno hanapin itong mga palasubas, walang hiya at mga I can't even say the words without being stricken off the record, na mga taong ito na dapat ulihin to mga ito, hanapin kung saan sila. If they are foreign in nature, mas mabuti. Utilize the Bureau of Immigration and all our assets and intelligence officers
and make sure we apprehend these individuals immediately because they do not represent the religion. Tamang sinabi ni Senator Robin Hood Padilla, marami pong mga kapatid kong Muslim, kapitbahay ko po sa Mindanao ay napakabait. They're the first to help government and they're the first to assist in all programs for peace and prosperity. As a matter of fact, yung nagbigay po ng mga information sa akin nung araw ng bombing ay ating mga kapatid na Muslim na nakatira sa Marawi. At sila po'y galit na galit dahil ang sabi nila, diyan na naman, babalik na naman ang galit ng buong Pilipinas sa amin. Kaya ako din ay umapela sa ating mga kababayan, hindi po ito kasalanan ng reliyon. Hindi po yan ang tinuturo ng kanilang reliyon. At tama po sinabi ni Senator Robin Padilla, when you greet a fellow Muslim, you say, Assalamualaikum, which is, peace be with you. And you answer, Malaikum Assalam, which is also the same greeting. Peace also be upon you, my dear brother. Ganon ang kanilang reliyon. Kaya, nakakasakit sa puso dahil gusto po natin na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa lugar na ito. Right after the APPF pa ito. And you know, our Muslim brothers in the APPF were so proud of the peace process. But like any other government, an ideology which is radical as theirs is very difficult to extinguish. And tama sinabi ni Senator Robin, ito yung mga bata na yun na lumalaban at nadadala sa kanilang ideology. As a fellow Mindanaoan, I can only hope and pray that our area, our land in the south will continue to flourish due to peace and all the peace efforts that we are doing for our countrymen there. And I hope and pray that we continue the efforts and not slow down the efforts because of this tragic incident of extending our arms for peace to all our kababayans in the region. And to those radicalized and continue to sow violence, we ask the armed forces of the Philippines and all our armed services to apprehend these people as soon as possible time and bring justice to all the victims of those who have died in Marawi, all these innocent lives, all these people praying for peace. My feeling is beyond words, and I am just so heartbroken. But we must do our job and soldier on. Therefore, I like to order the secretary that on Wednesday we will have an executive session and invite the DND, the Philippine National Police, the AFP, NSA, and the NICA to be with us to brief the Senate on the situation. And we appeal to our people who are listening in not to be afraid and not to be cowed by this incident. We continue to do our daily lives and show them that we are not afraid. And we will continue to stand up against violence. Maraming salamat. Thank you, Majority Floor Leader. Ayun. So guys, doon po nagtapos yung kanyang speech o ang kanyang talumpati o ang kanyang saloobin na nangyayari dito sa ating bansa, particular na sa region ng Mindanao. So taga Mindanao po kasi itong ating butihing Senate President Mig Zubiri. Kaya po siya ay malungkot na malungkot at kulang na lang na umiyak siya sa harapan natin dyan sa Senado. Pero isiniwalat pa rin niya ang kanyang damdamin patungkol dito at sinasabihan nga tayo na tayong mga mamayang Pilipino ay maging kalmado lang dahil kontrolado na po nila ang nangyayari doon at kanila nga lang hinahanap kung sino ang totoong salarin at malamang sa malamang kilala nila yun, alam nila yun na di umano nga ay mga outsider at hindi sila mga
Pilipino o isang Muslim. So, hindi po natin po pwedeng sisihin ang mga kapatid nating mga Muslim dahil wala po silang kinalaman dito. So, tayo pong mga Pilipino, tayo ay may dugong Pilipino at mamayan tayo ng ating inang bansang Pilipinas na tayo po ay magkaisa dahil tayo may mga dugong Pilipino. So, hanggang dito na lamang po ang aking mamunting video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na suporta ng aking mga viewers at mga subscriber. Hanggang sa muli po nating pagkikita at dito sa aking mamunting video, the DIY KKB Informative. See you on my next vlog, guys.